Amen. Good morning po, church. Muli po, purihin po natin ang ating Panginoon. Inaanyaan ko po lahat na magsitayo at bigyan po natin ng pasasalamat, pagpupuri at dakilain po natin ang ating Panginoon. Amen. Muli po, batiin nga po natin ang bawat isa ng Happy Sunday. Amen. Amen. Sa last Sunday po ng January, hayaan po natin imbitahan ang ating Panginoon sa ating buhay. Let's sing Come Holy Spirit, Church. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. No, come in your own special way. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. No, come in your own special way. Holy Spirit, Amen. Muli po, purihin po natin ang ating Panginoon. Next Church. Chains be broken. Chains be broken.
fails and never gives up. He never runs out on me. Your love never fails and never gives up. Your love never fails and never gives up. He never runs out on me. You're all love. And on and on and on and on it goes. For it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. This one thing remains. One thing remains. Your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love. Death in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My death is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. In death and life, I'm confident and covered by the power of your great love. My death is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. There's nothing that can separate my heart from your great love. Love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love. Never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love.
by perfect love, wrapped in the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep. Immerse sea, I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear remove, I breathe you in, I lean into your When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, growing close, stirred by grace. All my heart is yours. All fear remove, I breathe you in, I lean into your love. Is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. I'm wide awake,
kantang to hindi para sa atin, kundi para sa Panginoon. Amen? Sing church, the earth! The earth will shake and tremble before Him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. The earth will shake and tremble before Him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. The earth holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. The earth will shake and tremble before Him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. Light of the world, reaching out for us. There is no other name. There is no other name. There is no the undefeated one. Mountains bow down as we lift Him up. There is no other name. 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 Jesus. Amen. Yun, napakasarap po talaga magpuli sa Panginoon. Yan po, atin pong basahin ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 28. Ayun po, yung 1 Thessalonians po, nang binasa po siya, isa po siyang letter po ni Apostle Paul na nag-encourage po niya yung buong simbahan na take faith kay Lord, then move in the spirit of the Lord. Parang sa sobrang pagmamahal po ni Paul sa church po ng Thessalonica, sinulat po niyang letter po ito para i-encourage po yung simbahan. Yun po. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 28. Datapwat, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. At aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mga pahinuhod kayo sa lahat. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama, ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isay sa iba at sa lahat. Mga gala kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid.
Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito'y kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga panguhula. Subukan ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat yaong sa inyong tumatawag, nagagawa rin naman nito. Mga kapatid, idalangin ninyo kami. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Idinadaing ko sa inyo, alang-alang sa Panginoon, nang basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. At po rin po ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa araw na ito na kami po'y nagkatipon-tipon upang sambahin ang iyong banal na pangalan. Lord God, pinapasalamatan din po namin ang bawat biyaya na ipinagkaloob niyo po sa araw-araw, Panginoon. Ito may sa uri po ng kalusugan, Lord God. Sa anyo po ng providence niyo po sa araw-araw, Lord God. Sa mga resources na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, turuan niyo po kaming panghawakan at ingatang buo ang ipinagkatiwala niyo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Lord, diadalangan rin po namin ang bawat kapatid na papunta po rito upang magpuri sa inyong banal na pangalan. Pagkaingatan niyo po ang bawat isa po sa amin, sa bawat gawain, sa bawat trabaho po na aming ginagawa, O Panginoon. Kayo po nawa ang gumabay sa bawat isa po sa amin at magpalakas sa bawat pagsubok na ikinaharap po namin sa ngayong araw na ito, O Panginoon. Lord, kayo po ang manguna sa gawain ito, Lord God. Kayo po ang magbigay lakas, Lord God, sa mga nag-serve sa simbahang ito, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin ang mga kapatiran na dumadaan sa karamdaman, Lord God, sa lupang katawan, O Panginoon. Lord, kayo po ang humipo at magpagaling, Lord God, sa kanilang nararamdaman, O Panginoon. Lord, pinag-pray rin po namin ang magsasalita po, Lord God, sa ngayong araw na kayo po ang gumabay, Lord God, sa bawat salita ng sasamitin upang magturo po sa amin ng inyong banal na salita, O Panginoon. Kayo po ang tumimo sa kanyang bibig upang magbigay ng kaliwanagan sa inyong salita, O Panginoon. Lord, ito po ay aming binibigay papuri sa inyong banal na pangalan na aming Diyos at aming tagapagligtas magpangayon at pawalang hanggan. Sa Panginoong Jesus, Amen.
troubles linger still, whom shall I fear? Whom shall I fear? I know who goes before me, and I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. My strength is in your name, for you alone can save. You will deliver me, yours is the victory. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I know who goes before me, and I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. And nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful. You are faithful. And nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful. You are faithful. You are faithful. And I know who goes before me, and I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. The God of angel armies is always by my side. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. To God be the glory. Good morning, purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Narito ang mga anak ng Diyos. Kahit gaano kalayo, hindi nila alintana yung bagay na yon. Dahil masaya ang mga anak ng Diyos na nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa Diyos. At sa umagang ito, purihin ang Panginoon.
At ibig ko rin ipaabot ang akin pong pag-good morning, pagbati sa ating mga bisita, mga kapatid. Nasa gawing likuran po sila. Si Sister Blazy. Sister Blazy from La Union at saka si Jerilyn from Nueva Ecija. Tumayo kayo mga kapatid. Naimbag nga aldaw kada kayo, sister. Okay, salamat at nakadalo po sila rito. Opo. Tingnan po ninyo yung mga Christians, they are from malayong lugar ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Ilocano Isuda, Amok Tag South Ilocano. Kung nakakilala sila sa Panginoon, kahit malayo pag may nakita po silang gawain, nagtungo po sila rito. At sabi nga nila, akala daw nila late na sila. Pero hindi naman. So, salamat sa Diyos at sila po ay nag-a-apply, magtrabaho sa ibang bansa. Nawa sa pagpapalat biyaya ng Panginoon ay pagpalain po sila. So, ito na po mga kapatid ang ika-4 na linggo. At ito na po ang huling linggo ng January 2024. Naging topic po natin, let's move on, forgive and forget, yung joy of our journey, at saka sa huling linggo mga kapatid, the reminder o the reminders. Ano ba ang ibig sabihin ng reminder? Paano nga ba yon? Reminder, a message that helps you remember something. So considering na tayo ay nasa buhay ng isang spiritual na bagay, dapat na naalala natin o ipinapaalala lagi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita ang mga bagay-bagay tungo sa isang mabiyaya at mapagpalang paglalakbay, particular ngayong year 2024. So, naglalakbay po tayo sa year 2024. So, ano ba yung dapat na baunin natin doon? Ano yung unang napag-aralan natin? Dapat yung faith. Dapat yung faith natin, hindi natitinag po yon. Ipinaalala rin ng aklat ng Josue na ang kanyang mga salita ay ating pagbubulay-bulayan. Nung nakaraan, mga kapatid, napag-aralan din natin doon na dapat po pala sa isang mananampalataya, matuto po tayong magpatawad sa ating kapwa. Sinabi ng Panginoon na kung hindi nyo patatawaran ang inyong kapwa, ay hindi rin kayo patatawarin ng aking Ama doon sa sangkalangitan. Forgive and forget. At napag-aralan din natin, kaya minsan hindi tayo lumalago, too much complaining. Marami tayong mga reklamo lagi. Ano ba yan ang init-init? Ano ba yan ulan ng ulan? Lahat na lang, nagrereklamo tayo. Therefore, yung ating spiritual growth, nagiging bansot. Sabi nga ni Paul, ganyan kayo noon, hanggang ngayon, ganyan pa rin kayo. Bakit? Dahil too much complaining. Parang yung bansang Israel. Pagkatapos na nagkaroon ng 10 mga flock na hindi naman sila kasama, nakatawid sila sa dagat na mapula, nauhaw lang sila, puro complain. At ang sinisisi po nila, si Moises na nag-lead sa kanila. Minsan sa ating spiritual life, nasisisi rin natin yung speaker, yung pastor. Huwag mga kapatid. Kung yung tao lang pwede, pero yung Diyos huwag. Ipagpasalamat natin na tayo nagising, pagpasalamat natin na tayo may lakas. Until now, brother Nanding, humihinga po tayo sa awat biyaya ng Panginoon. Ipagpasalamat natin ang bagay na yon. Iwasan natin yung masyado tayong mareklamo. Ang Diyos naman yung pinupuntahan natin Minsan, marami tayo pagdating ng Sunday, ang dami nating naisip na mga dahilan. Busy ako, may trabaho ako. Well, nasa sa atin po yun, pero sa isang nakakakilala sa Panginoon, katulad ng ating mga bisita ngayon, ang layo ng kanilang pinanggalingan, nagkaroon lang sila ng break sa kanilang mga marahil sa kanilang mga pinag-aaralan dyan, nagpunta sila sa gawain. Yun po yung talagang tunay na attitude ng isang mananampalataya. May sinabi po rito sa Korinto. Ano ba yung sinabi ni Paul doon? Sabi po niya, ayan, ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala.
sa pagpapaalala sa atin, to remind us. Nakasulat po yon na nangyari po roon na ipinapaalala sa atin. Nangyari po yun doon sa Old Testament at isinulat ni Paul, dito sa New Testament, at kasama po tayong pinapaalalahanan bilang pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ano po yung nakasulat po kasi roon? Yun nga, nagrereklamo lagi sila. Kaya sila nagtagal po roon. Sabi po niya, nangyari sa kanila na pinakahalimbawa. Yan, at pawang nangasulat na ang kanilang layunin ay ipaalala sa atin, to remind us. Puntahan nga natin yung nakasulat sa Kawikaan. Sabi nga po ni Solomon, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. May daan na tila matuwid sa isang tao. Kung sa ating isip lang kasi tama Di po ba? Sa ating isip, tama talaga. Karanasan po natin yan. Napakaraming beses ko nang na-share sa inyo yan. Sa isip ko, tama yun. Kaya yung ninakaw na krudo, binibili ko. Sa isipan ko lang, tama. Pero hindi po pala sa, kumbaga sa salita ng Diyos. Kumbaga. Kaya ang pinakamagandang baon natin sa ating paglalakbay ay yung kanyang mga salita. Marahil sa ating nararamdaman, tama tama na. Di na lang ako dadalo, wala na akong ginagawang masama Ang masama, kung ako may ginagawang masama, wala naman Sa isip natin, marahil tama po yun. Pero sabi ni Solomon, ngunit ang dulo niyaon ay daan ng mga kamatayan. Ano ibig sabihin ng kamatayan? Kaparusahan. Hindi ka nga mag-grow. So therefore, ang mga salitang ito ay huwag mawawalay, pagbubulay-bulayan mo siya. Yun po yung naging baon ni Josue. Kaya naging matagumpay siya. Ano ba sinabi sa aklat ng Hebreo? Gaano ba makapangyarihan ang salita ng Diyos? Sabi po rito, sapagkat ang salita ng Diyos, ay di yung nakasulat sa Biblia, ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at haka ng puso. Ayan. Kaya ganun po yung salita ng Diyos. May sinasabi pa sa verse 13. Sabi pa po rito, at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata na iyong ating pagsusulitan. Ganun po kamakapangyarihan, kamakapangyarihan ang Diyos. At yan nga po ay naisulat upang ipaalala po sa atin. So kung ganon, hindi ang ating kaisipan ay kamangmangan lamang sa Diyos. Maring iniisip natin ay tama, pero hindi po pala pagdating sa salita ng Diyos. May karagdagan pa po yon. Ano pa po yung reminder na sinabi naman ni Solomon sa kanyang sulat? Ayan, sa Ecclesiastes. Ano po yung nakasulat doon? Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa karawan ng iyong kabataan. Alam po ninyo yung bagay na yan, yung mga maedad na po sa atin, katulad ng ating mga seniors, para sa akin lang, personal ko lang, wala rin akong masabi sa kanila Dahil sa unang-una mula pa nung kanilang kabataan, hinawakan nila yung kanilang pagkakakilala sa Diyos. In fact, senior na nga po sila, senior na nga po kami. Pero nandoon pa rin, laban pa rin tayo pagdating sa bagay na yan. Ganyan po yung propesita sa nakasulat sa aklat ni Lucas, na laging hinihintay ang pagdating ng Panginoon. Lagi siyang pumupunta sa templo. Kaya sabi nga po rito, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa karawan ng iyong kabataan. Kadalasan kasi pagkabataan po, talagang nangangailangan po siya ng unang-una, po yon? Salita ng Diyos at of course, yung guidance ng magulang. Kasi kung bata pa, maring hindi pa niya naisip ang bagay na yan. Puntahan po natin, iliko muna natin sa mga pagkain. Doktora, iliko muna natin, Anong bata pa tayo, alam natin, na pagka tayo po ay kumakain ng mga bagay na bawal, hindi magandang maging epekto sa katawan natin pag tumanda tayo. Ganun po si Karen Kaya dapat yung mga matatamis na bagay, kailian,
bawal daw yon dahil magkakadiabetes ka. Pero dahil bata ka pa, hindi mo iniisip yun eh. Basta matagal pa yun, di po ba? Kaya, ubos yung biko, ubos yung mga matamis. Ayun, pagdating ng may edad ka na, ayan, may mga metformin ka na. Minsan sa pananampalataya po natin, habang may lakas tayo, habang bata po tayo, ibibigay natin sa Panginoon yung bagay na yun. Kasi pagka may edad na po tayo, parang pagbabalikan po natin yung bagay na yun, parang nagsisisi tayo. Kaya nga po yung mga umaawit, ako po ay natutuwa sapagkat mayroon akong kakilala, pastor po siya, magaling na pastor. Nung nagkaedad na po siya, kapatid na training, namamalat na siya. Hindi na siya makakanta. Gusto niyang kumanta. Hindi na siya makakanta. Namamalat na po siya. Ang ginagawa niya minsan, sumisipol-sipol na nga lang siya. Sumisipol-sipol siya para na itotono niya yung mga kanta natin sa mga hymnal book. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa'yo sa karuan ng iyong kabataan. Kaya mga kabataan, napakaganda po na mayroon tayong magulang na nagre-remind sa atin. Sila yung katuwang po natin. Ay ang nagiging mahirap lang kasi, baka yung magulang, malamig, yung anak pa yung parang nagre-remind sa magulang. Pero dapat, yung bata, alalahanin mo rin bago dumating ang masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Kung babasahin po natin itong chapter 12, mababasa natin doon bago yung nasisilaw na. Ang matanda kasi, nasisilaw na. Ang matanda po kasi, mahina na yung kanyang tuhod. Hindi po ba? Nakasulat po yun doon. Kaya yun po yung sinasabi, na alalahanin mo rin ang Panginoon sa panahon ng iyong kabataan. Idadagdag ko lang mga kapatid, sapagkat sa ating paglalakbay, sa buhay na ito, hanggat may lakas po tayo, hanggat may kakayanan po tayo, gawin natin yung mga bagay-bagay na yon, lalong-lalo na sa pagiging isang mananampalataya. Mananampalataya po tayo eh. Sabi nga po ron, considered po tayong children of God. Bakit? Nakakaya natin na hindi tayo dumalo. Kasi tinatamad po tayo, nangangatwiran nga tayo eh. At ganyan po tayong lahat. Ganyan din po si pastor. Kaya nga ito, pinag-uusapan po natin, pinag-aaralan natin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay reminder para sa atin. Sabi pa nga po rito, bago ang araw at ang liwanag at ang buwan, ang mga bituin ay magdilim at ang mga alapap ay magsibalik pagkatas ng ulan. Sa karuan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay nanginginig, ang malakas na lalaki ay napapayukod at ang nanggigiling ay naglilikat. Ano ang ibig sabihin puro ni Solomon? Mga ngipin natin, wala na, nanggigiling daw. Yung malakas, nakayukod na po yung matanda. Mahina na yung tuhod. So ang sinasabi niya, bago dumating ang araw na yon, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa'yo. Kaya sa mga kabataan, praise God, maraming kabataan po tayo rito. Salamat po sapagkat yan ang magiging guidance ninyo sa pagtahak ninyo sa buhay na ito. Hindi naman mangyayari na hindi na kayo tatanda. Tatanda rin kayo. At napakaganda na daladalan nyo yung mga bagay na yan. Alam po ninyo, ang isa sa mga hindi nagiging malagong isang Christians, yung kanyang mga pag-uugali. Alam po ba ninyo na yung kasaysayan ni Lucifer, yun pong kinonsider na napakagaling na anghel, bumagsak po siya dahil sa kanyang pride. Minsan kasi pag yung pride ng isang tao ay hindi nawawala sa kanya, kadalasan, instead na tumaas po siya, bumabagsak po siya. May paalala po si Lucas sa bagay na yan. Ano ba yung nakasulat doon sa chapter 14? Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa at ang nagpapakababa ay matataas. Being a good leader, you must be a good follower. Kaya kung ikaw ay isang Christian, kumbaga, hindi ka dapat yung mataas, dapat nasa baba. Kung ako nga na Panginoon, sabi ng Panginoon sa chapter 13 ng John, ay naghugas ng inyong mga paa. Siya na Panginoon naghugas ng paa. Ano yung ipinapakita po ron? Yung pagiging mababa. Yung humility. Yung pagiging mababa. Bilang isang mananampalataya, sana po yung mga ugali natin na mataas, hindi na po ganon. Kasi tayo po ay mga anak ng Diyos.
At kung anak tayo po ng Diyos, yung mga bagay na nakita natin sa Panginoon Jesucristo, ano po, sikapin natin na mangyari po ang bagay na yon. Kaya nga, pride, ano pa, yung pagiging envious heart, yung pagiging mainggitin po natin. Yung pagiging mainggitin natin. Don't always compare yourself to others, sabi nga. Huwag nating lagi ikinukumpara yung sarili natin sa iba. Bakit siya? Bakit siya? Mitsubishi yung sasakyan niya, ako bike lang. Hindi natin dapat ikinukumpare lagi yung sarili natin. Huwag nating tignan yung iba-iba talaga ng kakayahan. Iba-iba talaga ang kakayahang ipinagkaloob sa atin. Kaya nga mababasa natin sa banal na kasulatan na kung tayo ay part ng katawan ng ating Panginoon, binigyan tayo ng iba't ibang gawain. So kung iba't ibang gawain, talagang hindi tayo magkakapareho. Inihalimbawa tayo sa isang katawan. Iba ang kakayanan ng kamay, iba ang kakayanan ng tainga, iba ang kakayanan ng bibig. So sabi po niya, ganyan din po tayong mga mananampalataya. Kaya yung mga bagay na yan, hindi nag-grow ang isang mananampalataya. May pride ka, mainggitin ka. Well, yung marites, normal na lang ata yun. Pero isang mga bagay, sabi nga po rin sa aklat ng Kawikaan, may 6 o 7 bagay na kumbaga na kinapuputan ng Panginoon. Ayaw niya yung mga bagay na yon. At bilang isang mananampalataya, sabi nga po ni Paul, nung tinanggap na natin ang Panginoon, sila'y naging pawang mga bago. Mga kapatid, sa biyaya at awa ng Panginoon, sa Sunday, February 4, magkakaroon po tayo ng baptism. At napakasarap isipin na may mga kasama na po tayo bilang Christian family. Every time na may nagpapabaptize, kabilang po sila po sa ating family. At ang sabi nga po ng Panginoon kay Peter, iniibig mo ba ako, Peter? Opo, Panginoon. Pakainin mo yung aking mga tupa. Kung ang church ay si Peter, bagamat ang ulo ay ang ating Panginoon, therefore, ang mga kapatid na tatanggap ng bagay na yon ay may kukonsider nating kapamilya na po natin sila. Kaya nga ang tawag nga po sa mga tumatanggap napunta tayo sa ibang daigdig o Christian word. Kasi kasama na po natin sila. At napakasarap po ng isang kapatid na tatanggap sa Panginoon. Ayan. So, ilan na lamang. Ang atin pong topic ay about reminders. Ito ipinapaalala lang sa atin. Ano pa ba yung mga ibang bagay? Ayan. Ang mga kaibigan, napakahalaga rin po yan. Ano ba yung sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na yan? Sige nga, puntan nga natin ang Corinthians. Ano ba yung sinabi ni Paul doon? Huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Ako nung araw, mga kapatid, hindi ako marunong magbaraha Kasi nga, lumaki rin ako sa probinsya Ang alam ko lang, mag-araro. Pero nung nagkaroon ako ng mga kaibigan na magaling magbaraha, magaling na rin ako magbaraha. Kasi kung ano yung mga barkada mo, magiging ganun ka rin Hindi naman of course, bato-bato sa langit. Bumarkada ka ng mga sabungero. Baka bandang huli, bumili ka na ng magandang manok. Pag ang isang tao, pinagdala mo ng Biblia diyan sa labas, nahihiya. Baka itago pa niya, Brother Joseph, sa damit niya Pero pagdalhin mo ng Texas na manok, very proud siyang magdadala ng mga manok. Kaya nga ang sabi ni Paul, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya napakahalaga na yung magkakasama mo, yung mga barkada mo, kumbaga, ay mga kapanalig mo rin, mga Christians, kumbaga. Kasi kung ang barkada mo hindi naniniwala minsan sa Diyos, napakahirap. Baka yung dating ugali mo, mapapasama ka roon. Tatandaan po natin, yan naman yung nakasulat sa Biblia. Hindi natin pwedeng salungatin po yan. Sapagkat pag sumalungat po tayo sa salita ng Diyos, para tayong sumipa sa isang matulis na bagay. Kaya, yung mga bagay na yan, reminder sa atin, pag bulay-bulayan natin, isip-isipin natin. Ano pa? Puntan nga natin yung kawikaan. Ano ba yung sinasabi ng kawikaan tungkol sa bagay na yan? Sabi po rito, huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. Ayan. At sa mainitin
tao ay huwag kang sasama. Huwag daw sa magagalitin. Ay, ituloy nga natin sa 25. Baka matuto ng kanyang lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Yung palang mga magagalitin pala, hindi rin pala natin dapat, kasi pag magagalitin sila, ako personal mga kapatid, nakita ko yan. Napakalakas maka-impluensya ang isang kaibigan. Kaya nga kung tawagin nila ay bad influence. Naranasan ko yan, brother Chris. Pasensya ka na ha, kasi naging driver din ako nung araw. Hindi ko naman sa nila lahat. Pero nung naging driver ako, jeepney driver ako, marami rin akong mga natutunang mga worldling buhay, worldling kaisipan. Hindi ko naman sinasabing masama mga driver, mababait. Si Chris ba, ano bang masasabi natin diyan? Kaya nga lang, ay doon ko kasi nakita Doon ko kasi nakita na may nakumbinsi yung naging ugali niya. Kaya po, napakaganda ang reminders natin. Sa ating paglalakbay, tignan din natin yung ating mga kaibigan, tignan din natin yung ating makakasalamuha sa ating paglalakbay na ito. Ayan. Malapit na. Ano pa? Ito, mahalaga po ito. Sa aklat ng Genesis, hindi ba't ibinili ni Abraham sa kanyang alipin na huwag pag-aasawahin ang kanyang anak na si Isaac doon sa lugar ng Kanaan, manapay pinabalik niya doon sa kanilang lugar at napangasawa niya si Rebecca na pinsan niya. Bakit kaya ganon? Nung si Isaac naman tumanda na, ano naman ang kanyang sinabi? Puntahan nga natin, ano ba yung sinasabi roon? Ayan, sa 28. At tinawag ni Isaac si Jacob. Ayan. Bakit niya tinawag? Kasi mamamatay na po siya. Ito yung Isaac na sinabihan ng tatay niya, oy, huwag kang mag-aasawa riyan, ha? At nangyari naman yon. Nung matanda na si Isaac, tinawag niya yung kanyang anak na si Jacob. Di ba dapat si Esau pero napunta kay Jacob? Hula naman talaga yun Kumbaga mahaba bang discussion yan, pero si Jacob yung kanyang binasbasan. At siya'y binasbasan. At siya'y pinagbilinan. Ano yung binilin? Na sinabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Bakit ba? Bakit ba ganun? Ayaw nilang mag-asawa sa anak ng Kanaan. Sa Kanaan kasi, na kumbaga yan nga yung ibinigay ng Panginoon na pupunta ng Israel, sumasamba kasi sila sa maraming mga Diyos. Kaya nga sabi po ni Josue, kung gusto niyong sumamba ron sa mga Diyos sa ilog, mga Amoreo, mga Kananeo, kung ano-ano, ngunit saganang sa akin at sa aking pamilya ay sasamba kami sa Panginoon. May isang Diyos kasi na pinapakilala. Pero ang mga taga-Kanaan, ay marami po silang Diyos. At mababasa po natin sa Bible. Siguro mga 6 yung mga sinasamba nga po nila Kaya nga sabi niya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ni Kanaan. Ituloy nga natin sa verse 2. Ayan. Tumindig ka, pumaroon ka sa padamaram sa bahay ni Betuel na ama ng iyong ina. Na ama ng iyong ina. Idilolo niya. At mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban na kapatid na lalaki ng iyong ina. Ang kanyang nanay na si Rebecca ay may kapatid ang pangalan Laban. May anak si Rebecca, may anak si Laban. Nagkapangasawahan. Di magpinsan. Magpinsan po sila. At dyan nga po, yung pinagpala ng Panginoon, dyan po mula ang 12 tribes of Israel. Magpinsan po sila. Pero nangyari po yon. At yun po ay mababasa natin sa genealogy ng Bible. Huwag lamang silang nag-asawa, nang hindi mananampalataya. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang sinasabi ko po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Ulitin ko, hindi ko po ito sariling ruling. Hindi ito ruling ng iglesia natin, kundi ito po ay salita ng Diyos. Puntahan natin sa ating kapanahunan naman. Sige, kung ganyan pastor, nangyari ano Ano ba sinasabi ng Biblia naman sa panahon natin? Ano ba yung nakasulat po roon? Itong nakasulat po sa Korinto, hindi naman ito masyadong mahaba na. Ano ba nakasulat sa panahon ng mga Kristiyano? Ayan. Datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Siya raw ang nagsasabi. Pero isipin po natin,
ng kanyang isinulat ay ano? Ay mula sa Panginoon. Baka naman, Karini, kung ano na yung mga nababanggit mo. Di po, nakasulat po yun. Kapatid, pasensya na. 1 Corinthians chapter 14, verse 37. Para maliwanagan lang natin, ha? 1 Corinthians chapter 14, verse 37. Verse 37. 1 Corinthians chapter 14, verse 47. Ayan. Pakinggan po na, pansinin po ninyo. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinulat ko. Ayan. Na pawang utos ng Panginoon. Balikan natin yung binabasa natin kanina. 1 Corinthians chapter 7, verse 12. Ano sinang kasulat doon? Datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sinumang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. Bakit nakasulat po yung bagay na yan? Ituloy natin sa susunod na verse. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya, at kalooban niyang makipamay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. May karagdagan pa po yan. Bakit kaya? Sana po nasusundan natin. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal. Ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayoy mga banal na. Nagets natin? So ibig sabihin, bago pa mangyari yan, dahil paano yan? Kung makakilala ka halimbawa ay may asawa kayo, nakakakilala ka na sa Panginoon. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Napakahalaga rin pala sa ating mga partner sa buhay na tayo ay magkasama sa pananampalataya. Mula pa ron sa Old Testament hanggang sa New Testament ay ina-advise na po sa atin ng Biblia ang bagay na yan. Kaya nga po pala ganun na lamang ang sinasabi ni Abraham kay Isaac at sinabi rin ni Isaac kay Jacob. At yun nga po ang nangyari. Pinagpala po yung 12 tribes of Israel. So sa ating kapanahunan, bagamat waring para bang nababanggit ko lagi sa inyo, napakahalaga ng ating mga girlfriend o boyfriend ay kaisa natin ng pananampalataya. Ay paano kung mister mo na? Ang sabi ng banal na kasulatan, huwag mong hiwalayan. Dahil baka sa pamamagitan mo ay maging banal siya, makakilala siya. Mayroon po kasing sinasabi sa banal na kasulatan na talagang hindi nga po mangyayari ang bagay na yon. Jeff, dumating na ata yung gagawa ng ating internet. Kasi po, hindi tayo naka-live ngayon. Dahil sa laging nasisira po yung ating internet. So, nasusundan pa po natin. Kaya, ang mga repercussion po kasi ng bagay na yan, yung mga anak, para bang, sorry for the word, parang tupang ligaw. Parang tupang ligaw sapagat hindi nila alam. Minsan tinalakay na ang mga bagay na Diyos-Diyosan ay talagang kinamuhayan ng Panginoon. Kaya ang bansang Israel ay nakubgob ng Haring Nabucodonosor dahil na rin sa kanilang pagsamba sa iba't ibang Diyos. So, yun nga po yung mga ipinapaalala sa atin na dapat ang magiging ating boyfriend o girlfriend, dapat pantay po tayo ng pananampalataya at ang mga bagay na yan ay yung mga nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya, never ko makakalimutan marahil kahit tumanda pa ako, yung napakagandang patutuo ng kapatid na Nicole. Kung paano ba nangyari na yung belief ni kapatid na Orlijan ay na-adapt niya, nakilala niya at nagkaroon siya ng pag-uusisa. At at the end of the day, tinanggap niya ang bagay na yon. Sa pamamagitan nga ng kanyang boyfriend o ng kanyang mahal. So dapat ganyan din po tayo. Ako,
Marahil, ilan-ilan na lamang ang hindi ko mababanggit. Pero pag tinitignan ko kayo, nakikita ko yung mga kababaihan na dahil sa kanila, na-encourage nila yung kanilang partner na makakilala sa Panginoon. At may mga kalalakihan din ganon. Dahil sa kanila, na-encourage nila, sa pamamagitan nila, kinasangkapan sila ng Panginoon na makilala rin ang Panginoon. So ang aral na ito, mga kapatid, ay napakahalaga sa atin. Bilang isang mananampalataya at tayo po ay naglalakbay, napakarami nating kabataan ngayon, sikapin natin. Kung hindi man, kung talagang, pastor, talagang mahal ko siya mamamatay ako, pastor, pag sasabihin mong, ibibreak ko na siya Sige. Pero, hindi ka naman dapat mamatay. Ipakilala mo sa Kanya. Huwag kang magsasawa. Ipapakilala mo lang sa Kanya yung mga bagay na yon. Walang masama sapagat ang ipinapakilala mo ay may kaugnayan sa ating buhay na walang hanggan. May kaugnayan sa ating pagpapala. Pagpapala na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Sino ang tatanggi sa bagay na yon? At nakakatuwa rin na may mga magulang, may mga ina, may mga lola, may mga lolo na hindi sila nagsasawang mag-advise sa kanilang mga apo, sa kanilang mga anak, na dapat magkakasama tayo sa paniniwalang ito. Ito ang ipinakilala sa akin ng mga magulang ko, at nung nagkaisip naman ako naunawaan ko na ito naman talaga ay tama, pang Panginoon, anong dahilan at hindi ko maibabagi sa iyo ang bagay na ito. So kung mahal natin sila, gagawin natin yon. Of course, hindi naman natin sila sasaktan. Paalalahanan lang natin sila. Ayan, nasa dulo na po ako. So, ganyan po yung isang bagay na baon ng mga mananampalataya. Yung mga nagtagumpay. Yung mga nagtagumpay. Huwag na nating basahin yung mga nangyari noon na pinalalahanan sila ni Noe hanggang sa dumating ang baha, natangay na sila ng baha. Yan din ang naging basic principles ng mabuting katiwala, a good steward, di po ba? Kaya nga, sa ating mga kapatid, sa ating mga kabataan, kung tayo po ay mayroong mga kaibigan, napakaganda po ng ating mga kaibigan ay mga Christians. Kung tayo po ay na-invite sa gawain ng mananampalataya, napakaganda po yun Pero kung tayo ay yayayain, dahil may derby sabong na derby po yun, mag-isip po tayo. Tandaan po natin ang sinabi ng banal na kasulatan, ang masamang kaibigan ay sumisira ng magandang ugali. Kaya po napakahalaga bilang isang mananampalataya, para hindi tayo nagiging naliliko, hawakan po natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo maliligaw. Lahat naman tayo maliligaw Kaya nga sabi po ni Solomon may daang tila matuwid sa tao. Sa akin tama talaga Kahit naisip-isipin ko, tama. Pero mas tama pa rin kung ibabatay natin ang ating desisyon sa salita ng Diyos. Ayan na, malapit na mga kapatid. Ano naman yung isang bagay pa na hindi natin dapat kalimutan? Yung ginawa nyo ngayon. Ayan, punta na natin ang aklat ng awit. Sabi po rito, 27, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga araw ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon. Panginoon, pagka lumupo naman sa akin, ako po'y laging makadalo sa gawain. Panginoon, pakibigyan po ako ng karapatan at pahintulot na ako po, Panginoon, ay magkaroon ng bahagi sa aming gawain. Bakit hindi ibibigay ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, manalangin kayo na magpadala siya ng mga workers. Sa susunod na February 17, Brother Opring, dapat pupunta tayo roon sa Urani. Inisip ko na dito na lamang. Ang kulang ng church natin ngayon, mga workers. Bagamat marami ng mga promising workers, kabataan, mga awit. At ibig ko nga, nababanggit ko nga kay kapatid na Nicole, sa awat biyaya ng Panginoon sa Sunday, mayroong umaawit po rito.
habang nagaganap po yung baptism, hindi lang isang awit, hindi na dalawang awit. Baka mamalat na si Bambam at saka si kapatid na Hazel, wala nang ibang awit para sa Panginoon. Kaya nga po, part din po ng ating paglilingkod ang bagay na yan. Anumang bagay na inyong ma-share, maging yan ay pananalapi, yan ay bagay na awit, yan ay naglinis po kayo, yan po ay bahagi ng inyong share sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po sabi ni David na sabi pa nga po niya rito na mag-usisa. Paano ka makapag-usisa sa kanyang templo? Ibig sabihin, makinig ng gawain doon sa church. Ano pa? Ayan, sabi po rito sa aklat ng Philippians, mga kapatid, sabi po ni Paul, mga kapatid, hindi ko pa inaring inaring inabot. Sabi po niya, inaaring inabot, datapot isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Napakaganda po niyan, sapagkat kung ang laging ating nasa isipan ay yung parang ginawa ng kapwa natin na tayo nasaktan, na hindi natin siya mapatawad, ang sabi po ng banal na kasulatan, nililimot ang mga nasa likuran at tinutungo ang mga bagay sa hinaharap. Hindi ka makakasulong, kapatid, kung ang nasa isip mo lagi ay yung bagay na dinadamdam mo nung nakaraan. Ano man yung bagay na yon, marahil bagay na material, o mga bagay na hindi maganda, lagi mong iniisip, nire-remind lagi mo yon, hindi ka na makakamubuon, yun na lang nang yun ang laman ng isipan mo. Kaya sabi niya, nililimot ang mga bagay na nasa likuran at at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Kaya nga sinasabi, pagka tayo naglalakad daw, it should be 45. Dapat ganun 45 degrees, nakatingin tayo, yung future natin, hindi yung nakayuko, Well, tamang nakayuko, baka tayo ay matalisod, pero ang tingin natin para bang positive. Hanggat maaari, wag na wag yung laging yun na lamang ng yun na lamang ng yun. Hindi na natapos yun, kaya hindi na nakamove on. Kaya nga, napakaganda yung sinabi ni Paul. Tinutungo niya ang bagay na hinaharap. Ayan. At sa huling verse na aking i-share sa inyo, bago po tayo punta sa congregational reading, ano yung isang mahalaga? Isa sa mga mahalagang baon natin, sa ating paglalakbay, nakasulat sa Hebreo, at tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ano yung kanyang ibig sabihin? Fellowship, Napakahalaga kasi ng fellowship natin. Fellowship natin sa mga kapatiran. O fellowship natin sa mga ibang mga local churches natin. Fellowship natin mga magkakapatid. Mahalaga po yun. Upang mga udyok sa pag-iibigan. Kasi makipag-fellowship tayo. Wala ba rito si Kalinda? Kasi yung grupo namin, ang tagal ng nagbabalak ng reunion. Reunion naman. Pagdating naman doon, baka kanya-kanyang pabidahan lang, hindi po ba? Pero kung may reunion man, yung mga kapatiran po natin. At ano pang sinasabi? Lagi nating naririnig po ito, nababasa. Yan. At sinasabi po sa next verse na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na't inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So yung bagay na nakadalo po tayo sa church, mga kapatid, isang napakagandang bagay po yon. Nag-ipon tayo ng ating kayamanan doon sa langit, na ang sabi ng banal na kasulatan, hindi po yun mawawala. Hindi yun mananakaw ng mga magnanakaw. Hindi yun masisira ng mga kalawang, o kung tawagin nga ng King James ay mga tanga, mga kalawang, mga bukbok. Hindi magagawa po yun. Kundi kundi yun mga kapatid ay kumbaga pagpapala sa atin. Mangag-ipon kayo ng mga bagay na yon. So, ang mga pagkakatipon, katulad ng inyong ginagawa ngayon, hanggat kaya natin. Wag naman yung talagang hindi naman natin kaya. Pero minsan kasi, pinangungunahan natin yung ating sarili. Sa next Sunday na lang. Kung kaya natin ngayon, di dumula tayo. Kung sa next Sunday, hindi tayo pinagkaluban ng pagkakataon, hindi na tayo makadadalo. Pero hanggat kaya po natin. Kasi, hindi naman natin
kayang magsinungaling eh. Kaya nga doon sa chapter 4 ng Hebreo, ang salita ng Diyos ay parang may dalawang talim, di po ba? Tumatagos at madaling kumilala ng haka at isipan ng tao. So alam naman ng Panginoon na yung ating ginawa na yun yung sarili lang natin yung dinadaya natin. Pag-pray natin, katulad nga po nung nakasulat sa aklat ng awit, na ang hinihiling niya ay siya ay laging nasa templo ng Panginoon. Amen. So, babalikan ko lamang ng mabilisan mga kapatid. So, ngayon po ang huling Sunday ng January 2024, babaunin natin ano po yung mga napag-aralan natin. Sikapin natin na lalo pang madagdagan yung ating pananampalataya. Sikapin natin na magawa natin yung ating pong bahagi sa church. Huwag tayong manghihinayang kung ano man yan. Kasi binigay natin para sa Panginoon yan eh. Ganyan din ang mga kapatiran natin na nangauna sa atin. Bagamat luma na itong church natin, pero marami mga churches, mga grupo ang nabuwag. May mga mega churches na nabuwag. Dahil minsan sa pera, sa mga pagkakampi-kampi, sa mga pagkakagrupo-grupo, hindi po siya nagtuloy-tuloy kundi nabuwag. Ngayon, ang ating church matagal na, pero until now, nandiyan pa rin kayo. Patunay na ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay pumapatnubay sa atin. Mga apo sa tuhod, kasakasama natin. Ipagpapatuloy po natin ang ilaw na yan. Hawakan natin yung ilaw na yan na ipinakilala sa atin ng mga lolo, ng ating mga magulang, at someday, pag dumating na natatawagin na tayo ng Panginoon, magsasama-sama rin tayo as one family. The family that prays together stays forever. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. At tayo po ay dadako na sa ating congregational reading na ito po naman ay ating mababasa sa sulat ni Paul sa mga taga-Ephesians. Babasahin natin ng malakas at malinaw. Ano yung nakasulat? Amen. Ayan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos. At ang inyong mga pa, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Verse 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen. Amen. Lahat po tayo ay magsitayo at muli po nating awitan ang ating Panginoon. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Amen. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about Amen, you. church. Let's declare this. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Jesus, 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 from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Amen. Muli po, purihin po natin natin Panginoon. Amen. Puri po ang Panginoon Diyos sa ating pagpapatuloy ng ating gawain. Tayo po'y dadako na sa ating pagkakaisa ng katawan at dugo ng Panginoon. 1 chapter 6, 47 to 58. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng kabuhayan, nagsikain ng inyong mga magulang, nang mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sinuman ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan.
Ang mga Hudyo ngayon ang nagtatalo na nagsasabi, paanong maipapakain sa atin ang taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong sinuga ko ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, ay gayon din naman ang kumakain sa akin. Siya naman ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumubang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Purihin po ang Panginoon Diyos. Tayo mo'y sama-samang magpasalamat. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po namin pinaabot ang taos-pusong pasasalamat sa bahaging ito ng aming gawain na kung saan ay aalalahanin namin ang iyong banal na tipan na ito. Narito po muli ang tinapay at ubas na simbolo ng iyong katawan at dugo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aming mga kasalanan. Pakibasbasan po, Ama, at pagpalain ang banal na tipan na ito na aming tatanggapin sa aming mga sarili. Gayon din po, Panginoon Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at pagkakamali at sa aming pagtanggap ng banal na tipan na ito ay maging katatagan sa aming pananampalataya. At ang lahat po ng mga ito, Panginoon Diyos, ay aming pinagpapasalamat at idinadalangin sa ipong dakil at makapangyarihang pangalan, sa pangalan po ninyo, Panginoong Hesukristo, na aming pong Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus nang gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tupan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung di niya kinikilala ang katawan ng Panginoon.
Amen. Yan, tayo po yung dumako sa bahagi ng ating pagkakaloob. Ating pong basahin ang 2 Corinthians chapter 9, 6, verses 6 to 10. Ayun po, medyo dinagdag ko lang po yung isang verse po doon. Ayun po. Tatapwat, sinasabi ko, ang naghahasik na ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang naghahasik na ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya ay magsisigana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasulat, siya nagsabog, siya nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay natili magpakailanman. Ayan. Bahagi ang pagkakaloob ng iskaluang Diyos ay may lugod. Huwag tayong makakalimot sa ating pangangaloob. Pagbigay nilang masaya, huwag mabigat ang loob. Ayon sa bawat kaya, ang puso ay marunong. Anong saya, anong sigang naghahandog ng may tuwa. Ito'y kailangan ng Kristiyano, ng aral ng Diyos ay sasagana. Mapalad, mapalad ang nagbibigay ng masaya. Biyayang alay sa atin ay binabalik lang sa Kanya. Unang araw ng sanglinggoy, magbukod at masimpan. Huwag tayong mag-aalinlangan, laging parang handaan. Utos na dapat sundin, ito'y banal na gawain. Ipagpuni ang huwag nating lilimutin. Anong saya, anong sigang naghahandog ng may tuwa. Ito'y kailangan ng Kristiyano, ng aral ng Diyos ay sasagana. Mapalad, mapalad ang nagbibigay ng masaya. Biyayang alay sa atin ay binabalik lang sa Kanya. Purihin ng Diyos. Tayo po ay dadako na sa Amen. So, narito po ang ating kapatid na Ivy na nagpapaabot ng kanyang pagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kaarawan. Salamat sa Diyos at sa iba pa po nating mga kapatid na nagdiriwang o nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. May ilang paalala po ang banal na kasulatan
sa kanila. Sa aklat po ng Kawikaan, dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi, at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Aking itinuro ka sa daan ng karunungan. Aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Pagka ikaw ay umayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan yung ingatan sapagkat siya ay iyong buhay. At sa karagdagan pa po sa aklat ng mga awit, ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilimo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kaniyang iingatan ang iyong kaluluwa. Ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating pong panalangin. O dakilang Diyos, namin pong tagapagligtas, maraming salamat pong muli, o dakilang Diyos, sa isang mabiyaya, mapagpala at napakagandang araw na sa amin pong lahat, Panginoon, ng iyong mga anak, ay muli po ninyong ipinagkaloob. Salamat, O Diyos, sa isang mabiyayang araw na ito, na kami po, Ama, ay inyo pong pinangunahan sa isang pangkabanal ng gawain, na kayo po, Ama, ay amin pong papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, O dakilang Diyos, sa amin pong napagsaluhang mga buhay na salita, na amin pong babaunin sa taong 2024. Lagi niyo po nawang ipaalala sa amin, Amang Banal, ito po nawang mga reminders na ito, O Diyos, ay tumimo sa aming isipan, sa aming puso, na amin pong maipamuhay ang iyong mga buhay na salita at paalala. O dakilang Diyos, narito po ang iyong anak, ang aming kapatid na Ivy, Panginoon, na nagpapasalamat sa kanyang kaarawan, sa karagdagang taon, sa kanyang kalusugan, Panginoon, ay pinagkaloob po ninyo sa kanya, 10 ng kanyang minamahal na family, ang kanyang anak at ang kanyang asawa, ang kanyang mga magulang, ang kanyang lahat ng family members. Hallelujah. Salamat, Panginoon, at patuloy po naming idinadalangin na ipagkaloob po niyo sa kanya, partikular sa kanya, Amang Banal, ang iba yung kalakasan, kalusugan. Gayun din sa kanilang minamahal na anghel sa kanilang buhay, si Maib, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa sila, Panginoon, maging ang kanyang magulang. Pagpalain niyo po na, O Diyos, maging ang kanilang mga pinagkakakitaan o hanap buhay. Ang inyo po nawang biyaya at pagpapala, O dakilang Diyos, ay lagi pong sumakanila. Gayun din ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Gayun din, Panginoon, sa aming mga kapatid na marahil ay manonood na lamang sa live streaming sa YouTube. Ama, dinadalangin po namin sila, Panginoon, saan man sila naroroon. Pagpalain niyo po nawa, Amang Banal, hallelujah, ang kanilang kalusugan, maging ang kanilang espiritual na buhay. Amin din pong idinadalangin, Panginoon, ang aming mga bisita na si Blazy at si Jerilyn, na kung saan ay nakadalo sa umagang ito. Pagpalain niyo po nawa sila, Panginoon, maging sa bansang kanilang patutunguhan, na ang kanilang mabuting kalalagayan na, O Diyos, ang ipagkaloob po ninyo sa kanila. Muli, Panginoon, maraming salamat na ihinatid po ninyo, O Diyos, ang inyong mga anak sa bahay-sambahan na ito, na taglay po ang isang mabiyayang paglalakbay. Dalangin po namin, O Diyos, na pakihatid po ninyo silang muli sa kanilang mga tahanan, at taglayin po nila, Amang Banal, ang isang mabiyaya at mapagpalang paglalakbay.
Dalangin din po namin Amang Banal at amin pong hinihiling na sa inyong biyaya at pagpapala, sa inyong pahintulot o dakilang Diyos, mangyari na nga po Panginoon na kami po ay inyo pong pakipangunahan sa Sunday, sa February 4, Panginoon, na kung saan ay gaganapin po namin ang banal na bautismo. Sa iyong mga anak, Amang Banal, natatanggap ng bagay na iyon, patuloy niyo po nawang ipagkaloob sa kanilang, maunawaan po nila, Amang Banal, ang iyong mga salita, at tanggapin po nawa nila sa kanilang puso't isipan ang banal na bagay na iyon. Pagpalain niyo po nawa sila, Panginoon, gayon din ang kanilang mga mahal sa buhay. O dakilang Diyos, muli, maraming salamat po at ang halagang sinimpan ng iyong mga anak, nawa o Diyos ay amin pong magugugol sa lalong ikalalawak, ikasisigla Amang Banal ng iyong dakilang gawain. Lakip ng aming dalangin, Amang Banal, na sa inyong biyaya at pagpapala, mangyari na nga po, Panginoon, na kami po, Diyos, ay magkaroon ng isang bahay-sambahan sa dako ng GMA. Ipagkaloob niyo po nawa, Panginoon, ang mga pagpapalang yaon na doon ay sama-sama po kaming sasamba at magpupuri, O Diyos, sa iyong banal na pangalan. Pinagpapasalamat din po namin muli, Amang Banal, ng ilan sa iyong mga anak, aming mga kapatiran, ay nagkaroon ng pagkakataon na magbakasyon sa ibang lugar, partikular, Panginoon, sa dako ng El Nido, Palawan. Salamat, Panginoon, ang iyong mga anak ay mapayapang nakarating po roon at nakabalik sa kanilang mga tahanan, nataglay po ang isang mabiyaya at mapagpalang paglalakbay. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, muli niyo po nawang ipabaon sa amin, Amang Banal, ang pagpapala, ang biyaya. Pakibasbasan niyo po, Diyos, ang bawat isa sa amin na ang inyong kabanal-banalang Espiritu Santo ang siya po nawang gagabay, papatnubay sa aming lahat. At ang lahat, O Diyos, ng mga bagay na ito ay amin pong sama-samang idinadalangin at ipinagpapasalamat. Through your most holy and almighty name, Panginoong Jesucristo, na amin pong Diyos at amin pong tagapagligtas, na kaisa po ng dakila at ng pinakamakapangyarihang Amang Yahweh at ng kabanal-banalang Espiritu Santo, maging ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Mga kapatid, bago po tayo umuwi sa ating mga tahanan, mayroon lamang po tayong maiksing pag-uusapan dyan na lamang po sa baba. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo ay makapag-harap na walang kapintasan, na may malaking galak sa harapan ng kanyang kalwalatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. 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 Muli po, purihin po natin ang ating Panginoon. On it goes, for it overwhelms and satisfies my soul. When I never ever have to be afraid, there's one thing remains, one thing remains. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your
never fails, it never gives up, never runs out on me.